gagawa tayo ng mini pizza! Yes, trending ngayon ang 15 pesos na mini pizza. Kung naghahanap ka ng pangnegosyo na pwedeng gawin sa bahay, subukan na ang mini pizza. Huwag kayong matakot na gumawa ng pizza dahil feeling lang ninyo na mahirap ito pero nako, sobrang dali lang. Eto nga sa kawali ko lang iniluto dahil wala akong oven. And yes, pwede mong gawing frozen pizza at maging supplier. Okay, para sa pizza dough natin, meron tayong lukewarm na water. Lukewarm lang ha, hindi po boiling hot o hindi sobrang init. Tapos, maglagay tayo ng instant dry yeast and yung ating sugar. Mix na muna natin yan para matunaw yung ating yeast at asukal. So, sa yeast, ang gamit ko ay instant dry yeast. Dahil instant dry yeast ang gamit ko, so tutunawin ko lang to hindi. Kasi kapag active yeast lang yung gagamitin mo, dapat mo siya i-soak ng mga 5 minutes para ma-activate yung yeast. Pero dito, dahil instant dry yeast yung gamit ko, tutunawin ko lang siya. Pag natunaw na, maglagay tayo ng ating cooking oil. So, eto ay vegetable oil lang. Kahit anong oil pwede. Tapos, yung ating all-purpose flour. Yes, pwede pong gumamit ng bread flour. And then, yung ating asin. Mixan natin to. Yan. So, pwede mo itong masahin gamit ang kamay lang. Masahin mo siya until maging smooth at elastic yung dough. Pero ako, gagamit ako ng mixer ko. Ayan. So, masahin natin ito for mga 10 to 15 minutes until maging smooth at elastic yung ating dough. And konting notes lang, may mga harina na mabilis mag-absorb ng water and may harina na hindi. Kaya kahit sinunod nyo ang measurements ng harina at liquid, minsan ang mixture ay dry or sticky. So kapag napansin nyo ang mixture ay dry, magdagdag ng konting liquid. Konti lang muna ha. Pero kapag ang mixture naman ay sobrang sticky, pwede kang magdagdag ng konting harina. So pa konti-konti lang yung pagdadagdag para kontrolado mo pa rin. And ayan. Eto na po siya. Eto, medyo sticky pa siya, pero kaya mo na siyang i-handle. Ang pizza dough po talaga ay medyo sticky. Okay, ayan. I-form natin into a ball yung ating dough. Okay, same bowl. Mag-lightly grease tayo. Oopsie. Ayan. Tapos, mag-lightly grease na din tayo ng ating dough. Ayan. Ayan. Takpan natin ito at i-rest natin for 45 minutes to 1 hour. Depende yan kung gaano kainit or kalamig ang kitchen ninyo. Okay, etong gagawin ko ay optional. Lulutuin ko yung ating sauce na gagamitin para sa pizza sauce. Yung pizza sauce na gagamitin ko ay eto, spaghetti sauce. So, pili kayo anong sauce ang gagamitin natin. Sweet Filipino style or Italian style. Eto na muna yung gagamitin natin. Don't worry, gagamitin din natin ito sa ibang recipe natin. Itong gagawin ko ay optional. Pwede naman na diretso mo na siyang ipahi dun sa ating pizza dough. Pero, eto, para ma-enhance yung lasa niya, igigisa na muna natin. So, meron tayong sibuyas. And then, red bell pepper. So, papalabasin na muna natin yung aroma niya. Ayan, lumabas na yung aroma niya. So, ngayon ay ilagay na natin yung ating sauce. Tapos, isimmer na muna natin ito ng mga 10 to 15 minutes. And kung gusto nyo na thick siya, pwede naman. Dahil ang spaghetti sauce ay medyo thin. Tapos, yung pizza sauce ay medyo thick siya. So, pwede nyo palaputin pa to. So, set aside muna natin ito para lumamig. Okay, ayan. After 45 minutes, eto na siya. So, i-deflate natin siya. I-punch natin. Ayan. Ayan siya. Ayan, ang ganda, oh. Okay, ngayon, i-divide natin ito into 8 equal parts. Gano'n pa kaliit ang mini na gusto nyo? Mag-lightly dust tayo ng ating countertop. Okay. Cut natin to. Kung gusto nyo makasigurado na pantay-pantay talaga, pwede yung timbangin. Tapos, bilugin natin to. Okay, dahil wala akong oven, so ang gagamitin natin ay kawali.
So, bago natin ilagay sa freezer yung ating mga pizza, ay i-pre-cook na muna natin. Gagawin lang natin ay, pa-flatten lang natin to. Okay. Ayan, na-flatten na natin. Ngayon naman ay tusok-tusukin natin siya gamit ang tinidor. Tapos ngayon ay lutuin natin siya. So, lutuin na muna natin una yung bottom. Mga 1 to 2 minutes lang over low heat. Tapos balik rin natin mamaya. Siyempre, kung mass production na, seseryosohin mo na siya. Mas better talaga na oven yung gamitin para isang salang lang. Marami ka na magagawa. Ayan, tapos balik rin na muna natin. Okay lang na hindi siya brown ha, kasi pre-cook lang muna natin. So, eto din, lutuin natin for 1 to 2 minutes. Okay. Ayan, so hanguin na natin yan. Okay, so eto na yung mga pizza crust natin. Eto ay pwede mo nang ilagay sa freezer para anytime na gusto mong gumawa or may nag-order, tsaka mo na siya lalagyan ng mga toppings. Yung iba naman ay naglalagay na sila ng toppings, tsaka inilalagay sa freezer. Para kapag may order o gusto mo nang kumain, hindi ka na mag-a-assemble, lagay mo na lang sa oven at lulutuin na agad-agad. Again, so pwede mo na ito ilagay sa freezer para anytime na gusto mong gumawa ay pwede ka na maglagay ng topping. Pero, ang gagawin natin ngayon ay lalagyan na natin siya ng mga topping bago natin ilagay sa freezer. Ito ay kulang na dahil kinain ko na yung isa. Okay, first ay maglalagay tayo ng ating sauce, ating pizza sauce. And the next ay maglagay tayo ng grated na queso. So yung gamit ko dito ay regular na queso lang. Pero yes, pwede mo gumamit ng quick melting cheese. Pero magko-costing kayo kung pasok pa ba sa 15 pesos na benta mo ng pizza ang quick melting cheese. At dahil mura lang yung ating pizza, so gagamit tayo ng hotdog para sa topping natin. So, pwede mo itong ilagay sa freezer. So, pwede mong i-wrap ng cling wrap tapos ilagay sa kahit box na maliit. Magkasya lang sila. So, i-wrap mo na muna ha, para hindi magdikit-dikit. Pero, pwede mo itong ilagay sa isang tray, tapos ipasok mo sa freezer para tumigas siya. I-wrap mo siya individually, tapos pagpatong-patungin mo na siya. But yes po, kung gusto niyo nang lutuin, pwedeng-pwede. Okay, gumawa pa ako ng isa pang batch dahil lalagyan natin siya ng iba't ibang toppings. Okay, same. Maglalagay tayo ng ating pizza sauce. Okay, next naman ay maglagay tayo ng cheese. So, ilalagay ko ay quick melting cheese. So, hindi mo na ito mabibenta ng 15. Dahil konti lang yung magiging tubo mo. Okay, so unang gawin natin na topping Hawaiian. Napaka-controversial na topping ang pineapple sa pizza. Pero ako, gusto ko siya. Walang problema sa akin. Dito naman, ang mga toppings na inilagay ko ay pepperoni, ham, red bell pepper, white onions, mushroom, black olives, and yes po, kahit anong gusto nyong topping ay pwede nyong ilagay. Ayan, so tumigas na siya. So ngayon, pwede natin siya ilagay sa mga plastic. Sample lang to ha. Wala akong plastic na pang-package talaga nito. So, syempre kung seryosohin nyo siya, hanap kayo ng para dito talaga. Ayan. So, sample lang naman para makita nyo. Frozen na siya ha. So, pwede mo siyang i-pack ng ganyan para pwede mong pagpapatupatungin sa freezer. Pwede din na cling wrap, temporary packaging nyo. Ayan. So, pwede mo na siyang ilagay sa boxes na nakasalansan. Ayan, ganyan. O,
Ayan, eto ay na-thaw ko na ng mga ilang minuto. Tignan nyo. O, malambot siya again. Kita ba? Ayan, malambot siya again. Kasi kanina, syempre, frozen, matigas. Ngayon, malambot na siya. Okay, sa mga walang oven, walang air fryer, walang turbo broiler, pwedeng kawali. So, magdagay tayo dito. And then, takpan natin yan. At lutuin natin for mga 3 to 4 minutes over low heat. And, ayan. Ayan siya. Gusto nyo makita yung ilalim? Hindi ko naman siya pwedeng black. Ay, mainit. Ayan, kita na ba? Ayan, ayan. Okay. Ito naman ay soft pa rin, oh. Pero yung ilalim niya ay medyo ano talaga. Yung alam mo yung crunchy. Pagkagat mo, alam mong crunchy. So, try natin frozen. Ayan. So, eto naman, kasi frozen siya, so gawin natin mga 4 to 6 minutes. Tignan natin. Okay, eto ay more than 5 minutes. Oh, soft pa rin dito niya, pero yung ilalim ay malutong. Ayan siya, oh. Okay, next. Eto naman yung hindi quick melting cheese ang gamit natin, yung regular na keso lang. Ayan siya, oh. Luto na yan. Pero tignan nyo, medyo nag-melt lang yung keso natin. Pero hindi talaga todo dahil nga hindi quick melting cheese yung gamit natin. Okay. So, kung gusto nyo na malutong yung ilalim pero malambot yung top portion, ang apoy ko dito ay low heat. Tapos, inuluto natin sa 4 to 5 minutes. Ganon. Or until, quick melt yung gamit natin dito, no? Until matunaw yung ating keso. Maririnig nyo yung ilalim. Yan, malutong talaga yan. Ito naman ay iniluto ko sa very low heat. Alam mo yung nagpapain-in ka ng kanin, ganun yung apoy niya. And iniluto ko siya for mga nasa 6 minutes until matunaw ang keso. Okay, ito ay malambot sa top portion. At ito namang ilalim. Oh, iba yung tunog niya kasi hindi siya ganun ka lutong. Overall, ito yung malambot na tinapay. Ito naman yung kung gusto mo malutong. So, ganun lang. So, kayo na ang bahala sa gusto nyo yung texture. At ayan, eto na ang ating mga mini pizza. O, ready ka na bang magnegosyo? Kayang-kaya, di ba? Okay, so tikman na natin. Mainit. Ito kasi yung huli na iniluto ko. So, mainit siya. Wait. Okay, tikman na natin. Sarap. Okay, tikman natin tong isa. Okay. Malutong siya. Ito yung malambot. May lutong, super konti lang. Alam mo yung may ano lang. Parang may bite lang siya. Very, very light yung bite. Ito, ramdam na ramdam mo. Okay, tikman naman natin yung pinaka-simple sa kanila. Ito. Masasabi ko, yung 15 pesos na ginawa natin, yung lasa niya, pang 15 pesos talaga. Super simple. Pero eto yung mga ganito, yung may mushroom, may ham, tapos may white onions, olives, mas nag-elevate syempre yung lasa. Pero yun nga, kapag 15 pesos lang, magkakosting ka talaga kung kaya ba na ganito yung mga toppings na ilalagay mo. And, sa sauce, again, pwede kang gumawa ng versioning. Itong ginawa natin, simple lang. Syempre, bili lang tayo ng spaghetti sauce. Naglagay lang tayo ng bell pepper. So, etong ginawa natin, again, pwedeng pang negosyo. Pero, kung gusto nyo, practice na muna, magsimula sa bahay, pwedeng-pwede dahil pwede kang gumawa ng marami nito, stock mo lang sa bahay. Tapos kung feel nyo na mag-pizza, ilabas nyo lang, lutuin nyo, ganun lang. Pambaon, mami, gusto ko gusto ko pizza yung baon ko ngayon. O, meron. Mami, gusto ko snack ko pizza. O, meron, di ba? Tapos, makagawa ka ng iba't ibang toppings na gusto mo. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all
para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!